Nasaan ang magaling mong amo? Mariing tanong ni Savannah sa maid na nakasalubong niya pagpasok sa bahay ng nobyong si Christian. Ma'am Savannah, gulat nitong sambit nang makita siya. You heard me. Nasaan si Christian? Nasa taas po. Kaya lang po, may kasama siya. Umiti siya rito ng sarkastiko. I know. That's why I'm here. To surprise him. Pero, Ma'am Savannah, tinaas niya ang kanyang palad upang patahimikin to. Pagkatapos ay dire-diretso siyang umakyat sa taas at mabilis na binuksan ang kwarto ni Christian. Napaismid siya nang makita kung paano makipaglampungan ng kanyang nobyo kasama ang sekretarya nito na si Solen sa ibabaw ng kama. Parang kontrabida sa pelikula na pumalakpak ng 3 beses si Savannah upang kunin ang atensyon ng dalawa. Kaagad itinulak ni Christian si Solen at bumaba sa kama nito. Topless ang lalaki ngunit may pang-ibaba pa naman. Oh, why did you stop? Nanonood lang naman ako ah. Go on, Christian. Ituloy niyo ni Solen. I don't mind. Savannah, let me explain. Hindi niya napigilan ng matawa. Explain? Anong ipapaliwanag mo? Nakita ko na. You've been cheating on me with your secretary. Sabi ko na nga ba? Mabuti na lang I listen to my instinct na may nangyayari sa inyo ng sekretary mo. So, naisip ko maglagay ng hidden camera sa office mo. And then boom! Huling-huli sa camera ang paglalandian nyo ni Solen. I don't care kung kailan nyo pa ako niluloko. Gusto ko lang makonfirm. At ito na nga, tamang-tama ako ng dating. Well, congratulations. You've been caught. Savannah, I'm sorry. No need. I'm not even hurt, Christian. Really? 6 months pa lang tayo and si Tita Luisa lang naman ang dahilan kung bakit kita sinagot. Gusto niyang makipagrelasyon ako sa'yo para makuha ko ang endorsement ng kumpanya mo, ng Ariaza Clothing Line. Bilang celebrity fashion stylist, kailangan ko talaga magkaroon ng endorsement ng luxury brand na mga damit. But I don't even need you and your company anymore. Maraming ibang company dyan na may mas magagandang design ng mga damit. Hindi makapaniwalang napaismid ang lalaki sa sinabi niya. Are you serious? Oh, bakit parang nasaktan ka sa sinabi ko? Dahil ba nilait ko ang designs ng company mo? Or nagulat ka na hindi ako nasasaktan ngayon kahit niloko mo ko? You dared to use me, Savannah. And you cheated on me. So quits na tayo. This is the last time we're seeing each other, Christian. I wish you rot in hell with that bitch. Anya at binigyan pa ng matalim na tingin si Solen na ngayon ay nakaupo lamang sa ibabaw ng kama at nakatakip ang katawan ng kumot. Ma'am Savannah, nauutal na sambit ni Solen. Tila isa itong mabait na tupa. Ano, Solen? Akala mo ba sasabunutan kita o sasampalin? No, I won't do that. Para saan? Baka madumihan lang ang mga kamay ko. Isa pa, sinabi ko naman na wala akong pakialam sa inyong dalawa. Ang gusto ko lang ngayon ay magkaroon ng dahilan para makaalis sa relasyon na hindi ko naman talaga ginusto in the first place. So go on. Ituloy niyo ang ginagawa niyo. Enjoy each other's meal. Cheaters. Savannah, you can't do this to me. Galit na sigaw ni Christian. What? Ano mang ginawa ko? Hindi mo ko pwedeng hiwalayan. Mawawalan ka ng endorsement. Mawawalan? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? I don't need you. Pero malaking impluwensya ko. Alam mo yan, Savannah. Pwedeng-pwede kong kausapin ng ibang clothing company na huwag kang bigyan ng endorsement. At kapag wala kang endorsement na mga katulad ng kumpanya ko, sino magtitiwala sa'yo? Baguhan ka pa lang. Go on. Hindi ako natatakot sa'yo. At isa pa, hindi ko naman talaga passion ng maging celebrity fashion stylist. Gusto lang ni Tita Luisa na sumunod ako sa yapak niya. Sa totoo lang, mas gusto ko nga maging sekretary ng isang gwapong CEO. Oops, hindi ikaw yun ah. You're handsome naman. Kaya lang, hindi ka jaw-dropping. Alam mo yun? Gusto ko maging secretary o kaya assistant. Tapos mai-inlove sa akin yung CEO na yun and then pakakasalan niya ako. O diba? Mas maganda yun para wala na akong masyadong iisipin. Nakaka-stress kaya maging celebrity fashion stylist. Lalo na kung ma-attitude yung artista na binibihisan mo. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki dahil sa pang-iinis niya rito. You'll regret this, Savannah. Oh, you know me, Christian. Madalas akong maging impulsive, but I always stand by my decisions. I'll do everything to be free. Bago pa makasagot ang lalaki ay tinalikuran na niya ito. Nakangiti pa siya ng malaki
nakataas noo habang naglalakad pababa ng hagdan. Pag-uwi niya sa bahay nila ng kanyang tita Luisa sa Makati ay sinalubong kaagad siya nito ng malakas na sampal. Sa sobrang gulat niya ay napahawak na lang siya sa kanyang pisngi na sinampal nito. Tita Luisa, bakit po? Tumawag sa akin si Christian. Ang sabi niya nakipaghiwalay ka raw sa kanya. Are you stupid? Alam mong kailangan mo siya. No, hindi ko siya kailangan, tita. Pagod na ako magpanggap na mahal ko siya, na mahal ko ang trabaho ko. This is not me. Hindi ako masaya na pinipilit kong gustuhin ang isang bagay na ayaw ko naman talaga. At anong gusto mo? Maging photographer? Anong makukuha mo sa pagkuha ng mga litrato, ha? Gusto mong matulad sa nanay mo, na walang narating, ha? Kaya tingnan mo, saan siya dinala ng kahibangan niya? Nabaliw, nalulong sa drugs kasama ang tatay mo. Ang gusto ko lang naman ay maging maayos ang buhay mo. Tita, kaya kong ayusin ang buhay ko kahit hindi ako maging fashion stylist. 25 pa lang ako. Give me a chance. Marami akong kayang gawin kaysa sundin ang gusto nyo. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Savannah. Dahil sa ginawa mong pakikipaghiwalay kay Christian, masisira ang pangalan mo. At syempre damay ako ron dahil ako ang nagpalaki sa'yo. Na sana hindi ko nalang ginawa at hinayaan na lang kitang tumira sa kalsada dahil nakakulong ang mga magulang mo. Nanikip ang dibdib ni Savannah sa sinabi ng tiyahin. 8 taon pa lamang siya nang kupkupin siya nito dahil sabay na nakulong ang kanyang mga magulang. Kinupkup man siya nito ay hindi niya kailanman naramdaman ang pagmamahal mula rito. Wala itong anak kaya sa kanya nakatuon ng buong atensyon ng tiyahin. Lumaki siyang dinumero ang bawat kilos at maging ang gusto niyang maging trabaho ay ito ang nasusunod. Nais nito na sumunod siya sa yapak nito bilang isang celebrity fashion stylist matapos nitong mag-retire. 55 years old na kasi ito at kailangan ng magpahinga dahil may hypertension ito. Tita Luisa, nagpapasalamat ako dahil kinupkup niyo ako. Kung hindi niyo ako kinuha, hindi ko mararanasan na tumira sa magandang bahay niyo na to at makapag-aral sa magandang university. Pero tita, naging kapalit na ni kawalan ko ng kalayaang magdesisyon para sa sarili ko. Ngayon, hindi na ako papayag na makontrol niyo pa ako. Anong sinasabi mo? May pagmamalaki ka na ba? Wala po, pero gusto ko maging malaya. Pagod na ako magpanggap at makiharap sa mga taong hindi ko naman gustong makasama. Sige, bahala ka. Pero kung gusto mo ng kalayaan, umalis ka na rin sa bahay ko. Lumayas ka na rito sa bahay ko. Natahimik si Savannah dahil batid niyang mangyayari naman talaga na palalayasin siya ng tiyahin sa oras na sabihin niya ang kanyang totoong nararamdaman. Kumuyom ang mga kamao niya at nagsalita. Kung yun po ang gusto niyo, kukunin ko lang po ang mga gamit ko sa loob. Hindi, wala kang kukunin sa loob ng bahay na to. Bawat gamit na meron ka, sa akin galing. Pero tita, may mga gamit naman ako sa loob na ako mismo ang bumili. Yung mga damit at sapatos ko, yung designer bags ko at yung mga kamera ko. Mula po yun sa sweldo ko. Wala kang makukuha sa mga yun. Hindi ka naman makakabili ng mga ganun kung hindi kita pinag-aral sa kolehiyo. Para lang sayangin at itapon mo. At ito ang tatandaan mo, Savannah. Sisiguraduhin ko na gagapang ka pabalik sa akin. Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Mariing umiling si Savannah habang pigil ang pagluha. Kaya ko to, tita. Papatunayan ko sa inyo na kaya ko na wala kayo. Na magiging masaya ako kapag nakalaya na ako mula sa inyo. Hindi ko kailangan na maging celebrity fashion stylist na kagaya mo. And I want you to know that I hate that job. Tamaas baba ang dibdib ng kanyang tiyahin sa sobrang galit. Tinalikuran na niya ito at dire-diretsyong naglakad patungo sa kanyang kotse. Napatingin siya roon at maging sa hawak na susi ng kotse. Siya ang bumili nun kaya alam niyang sa kanya yon. Sumakay siya roon at dumiretso sa kalapit na mall. Namili siya ng kanyang mga damit at essentials upang may magamit sa bagong buhay na tatahakin. Hindi ka magsisisi sa desisyon mo na to, Savannah. Matagal mo na tong gustong gawin. Kaya mong panindigan to. Sambit niya sa kanyang isip habang naglalakad na patungo sa elevator ng Madrigal Hotel kung saan siya tutuloy pansamantala. Nanatili siya roon ng 2 araw upang pakalmahin ang sitwasyon. Nabalita na kasi ang hiwalayan nila ni Christian at siya ang nagmukhang masama sa mga kumalat na balita sa social media. Mas pinili niyang hindi magsalita dahil alam niyang huhupa din yun. At wala naman siyang pakialam kahit masira siya. Ang gusto lang talaga niya
ay maging malaya. Ma'am Savannah, ano bang balak mo? Tanong sa kanya ng dati niyang assistant na si Jenica. Kausap niya ito sa cellphone. Sumubo muna siya ng kanyang kinakain na stick-o bago sumagot. I want to pursue photography. I'll go to Tagaytay and then start a new life there alone. Malayo sa gulo at sa spotlight. Hindi naman ako sisikat kung hindi ako naling kay Christian. I'm sorry, Jenica. Ito na yata ang huling beses na magkakausap tayo. I don't even need an assistant anymore. 2 years din tayong nagkasama. Kapag may kinaiinisan akong artista na mas marunong pa sa pag-style ko sa suot nila, nandyan ka para makinig sa rants ko. Okay lang po ako, Ma'am Savannah. Marami pa naman po akong pwedeng mahanap na ibang trabaho. Basta po, support kita sa desisyon mo. Balita ko nga po, napalayas ka ng tita nyo. It's okay. May savings naman ako para sa sarili ko. Sapat na to para mag-umpisa ulit. Pinapakalma ko lang ang sitwasyon dahil ayokong pagkaguluhan ako ng mga bashers sa labas. Mabuti naman po kung ganun. Huwag niyo intindihin ng mga basher na yan. Ang importante, alam niyo sa sarili niyo na wala kayong masamang ginagawa. Salamat, Jenica. Maya-maya lang ay pinatay na ni Savannah ang tawag. Bumaba siya ng hotel upang mag-withdraw ng pera dahil wala na siyang cash sa wallet. Ngunit maya-maya ay napatigil siya. Shit, anong ginagawa niya rito? Inis na sambit niya nang makita si Christian na papasok sa entrance ng lobby. Kaagad siyang tumalikod ngunit bigla nitong tinawag ang pangalan niya. Savannah! Napapikit siya ng mariin at walang nagawa kundi harapin ng lalaki. Anong ginagawa mo rito? I came here to fix things between us. Us? Christian, wala na tayo. Kalat na rin yun sa social media. Ako pa nga nagbukang masama, di ba? Ang akala nila basta na lang ako nakipaghiwalay sa'yo kasi hindi pa ako ready sa commitment. Where in fact, ikaw naman talagang may kasalanan. Besides, nilinaw ko na sa'yo na wala lang sa akin yun. Okay? Pasalamat ka nga hinayaan ko lang na ikaw ang mabango sa mga tao. Tumiim ang bagang nito at dumilim ang muka. Are you really going to throw me away just like that? Of course. Nung akala mo, nag-iisa ka? For your information, maraming mas gwapo sa'yo. Alam mo, kung hindi ka lang naging cheater, baka nagustuhan pa kita. But no, mayabang ka rin at akala mo ikaw na ang pinakamayaman sa mundo. Nagulat siya nang bigla siya nitong hinawakan sa kanyang braso. Mahigpit yun kaya napangiwi siya. Do you really think na hindi kita mapapalitan, Savannah? Maraming babae sa paligid na masigit sa'yo. Mga babaeng may napatunayan at hindi katulad mo. Gigil na tinulak niya ito ng malakas at saka sinampal. What? Ano ngayon kung wala pa ako napapatunayan? Does that mean that I'm a failure? No. Mabuti pa, intindihin mo na lang kung paano mo aayusin yung bulok mong pagkatao. Oh, by the way, sumakit ang kamay ko sa pagsampal ko sa'yo. Ang tigas kasi ng mukha mo. Tinalikuran na niya ito at balak na bumalik na lamang sa kanyang hotel room. Pero tinatawag pa rin siya ni Christian at sinusundan. Ay, spuisit. Ang kulit talaga. Ano kayang gagawin ko para tigilan ako ng lalaking to? Inis na bulong niya sa sarili. Maya-maya pa ay nakasalubong niya ang isang matangkad na lalaki na kalalabas lamang ng elevator. Nakasuot ito ng mamahaling suit. May nakasunod din dito na lalaki at may earpiece sa tenga. Kailangan ko makahanap ng paraan para tigilan na ako ni Christian. Kung halikan ko kaya ang gwapong lalaking to. Ay, bahala na. Magsasorry na lang ako pagkatapos. Sambit ni Savannah sa kanyang isip. Dahil likas na impulsive, humakbang palapit si Savannah sa lalaking nasa harap at hinila ang necktie nito upang halikan to sa labi. Tila na blanco ang kanyang isip nang madama ang malambot na labi ng estrangherong lalaki. Napakabango nito. Nag-umpisa siyang siilin ng labi nito. Halos ayaw na niya itong bitawan kung hindi lang niya naramdaman ang dahan-dahan nitong pagtugon sa kanyang halik. Nanlaki ang mga mata niya at kaagad itong binitiwan. Sinalubong niya ang bilugan ng mga mata ng lalaki at napatitig sa gwapo nitong muka. Makakapal ang mga kilay nito, matangos ang ilong at may kakapalan ang mga labi na kay sarap haggan. Moreno din ito at halatang maganda ang pangangatawan kahit nakatago iyon sa suot nitong suit. Kumbaga, ang lalaking nasa harap niya ay isang definition ng tall, dark, and handsome. What are you doing, woman? Malamig na tanong ng lalaki sa kanya. Tila mangangain na ng tao ang itsura nito. Binasa ni Savannah ang kanyang ibabang labi at sasagot sana, ngunit narinig niya ang malakas na pagmumura ni Christian sa kanyang likod. Are you kidding me, Savannah? Galit na sigaw ni Christian sa kanya. Hinarap niya ito habang pilit na hindi pinapansin ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib.
Bakit, Christian? Hindi ka makapaniwala? This man here is my boyfriend at sobrang layo niya sa'yo. Mas gwapo, mas macho, mas malakas ang sex appeal, at mas mabait siya kaysa sa'yo. Kaya tigilan mo na ang kakasunod sa akin. Tapos na tayo, okay? Kumuyom ang mga kamao nito at susugurin sana siya. Ngunit nagulat siya nang humarang ang lalaking hinalikan niya upang pigilan si Christian. Back off, man. You're harassing her. Huwag ka nga makialam. Sino ka ba sa akala mo? You wouldn't want to know. Kapag hindi ka tumigil, ipapakaladkad kita palabas. Hindi ako natatakot sa'yo. Humisi lamang ang lalaking nakasuot at sinenyasan ang lalaking nasa likod nito na may suot na earpiece. Kumilos naman ito at hinawakan si Christian sa magkabilang braso. Sandali, bakit mo ba ako hinahawakan? Palabasin mo na yan, Gary, and make sure he won't come back here. Opo, sir. Ani Gary at kinaladkad na palabas ang nagwawalang si Christian. Naiwan naman si Savannah at ang lalaking hinalikan niya sa tapat ng elevator. Mabuti na lang at walang masyadong tao sa lobby at walang nakakita sa nangyayaring gulo ngayon. Inalis ni Savannah ang bara sa kanyang lalamunan. Okay ka lang ba, mister? Nagulat ba kita kanina? I'm sorry ha. That annoying man is my ex-boyfriend. Ang kulit kasi niya kaya kailangan niyang makita na may bago na ako. Sorry kung kinailangan kitang gamitin. Nawalan ako ng choice at ikaw ang nakita kong pwedeng halikan. Sana lang wala kang girlfriend. Oh my God, sorry talaga kung meron. Nakakatakot. Baka sabunutan niya ako. But no worries. Pwede ako mag-explain sa kanya para hindi kayo mag-away. Madilim ang mukhang tinitigan siya nito. Hanggang sa nagulat na lang siya nang hilahin siya nito at ipinasok sa elevator na walang katao-tao. Halos ibal niya siya nito sa dingding ng elevator at saka pinindot ang pinakamataas na floor. Anong ginagawa mo, mister? Kabadong tanong niya rito. You, I don't care what's going on inside your head. Pero hindi mo ako pwedeng halikan ng ganun-ganun lang. Kaya nga ako nagsusorry, diba? Kinailangan ko lang gawin yan para tigilan na ako ni Christian. I'm sorry nga, okay? Sa dami ng lalaking gagamitin mo, ako pa talaga napili mo. Well, I had no choice. Ikaw ang nasa harap ko. You don't fucking understand, woman. No one is allowed to go near me. Pero ikaw na hindi ko kilala ang basta-basta nalang lalapit sa akin ng ganun para halikan ako. Ang lakas ng loob mo. Kaya nga, I'm sorry. Anong magagawa ko? Nangyari na. Anong gusto mong gawin ko? Napatiimbag ang ito at napahilamos na lang ng muka. Bumukas ang elevator dahil may sasakay, ngunit kaagad pinindot ng lalaki ang isang button upang sumara ulit yun. Saang floor ba tayo pupunta, mister? At ano pang kailangan mo sa akin? Gusto mo bang bayaran pa kita? I could pay you. Are you freaking serious? Babayaran mo ako dahil sa halik na yun? Ano ba kasing gusto mong gawin ko, mister? Hindi ko naman gusto na ikaw ang halikan ko. Ikaw lang kasi yung nasa harap ko. Ano, nabitin ka ba kaya ka nagagalit? Sige, ituloy natin. O ano? Lumapit siya rito at napaatras naman to. Ano, takot ka? Siguro kaya naiinis ka kasi first time mo mahalikan, no? Shut up. Hindi ko naman masabing bading ka kasi naramdaman ko kanina nahahalikan mo na ako pabalik. Ano, tama ako, no? I said shut up. Nagulat si Savannah at napaatras sa pagsigaw nito. Namalayan na lang niya na nakalikit na ang kanyang likod sa malamig na dingding ng elevator. Sobrang lapit na rin ng lalaki sa kanya habang madilim ang muka. Ngunit imbes na takot ang maramdaman ay tila tuwang-tuwa pa ang kanyang dibdib sa tensyang nararamdaman. Bago pa sumabog ang kanyang dibdib ay biglang bumukas ang elevator. Takang-taka ang mga taong nasa labas sa kanilang dalawa. Kaya naman ay itinulak na niya ang lalaki at dali-daling umalis doon. Samantala, hindi pa rin maalis ang inis na nararamdaman ni Caleb sa babaeng nang halik sa kanya sa hotel kanina. Nasa kotse na siya ngayon at nasa backseat. Katabi niya ang kanyang butler na si Gary habang nagmamaneho naman ang kanyang driver na si Kiko. Sir Caleb, gusto niyo bang imbestigahan ko ang babaeng nang halik sa inyo sa hotel? Untag sa kanya ni Gary na kanina pa pala nakatingin sa kanya. Kumunot ang noo niya rito. Why would you do that? Sinabi ko bang alamin mo kung sino siya? Mukhang gusto niyo kasing alamin kung sino yun eh. Saka ayaw niyo bang makilala kung sino yung babaeng nagnakaw ng first kiss niyo? Binigyan niya ito ng matalim na tingin. Sunod ay si Kiko na ngayon ang nagpipigil ng tawa habang nakatuon ng mga mata sa daan. Matagal na rin kasi nagtatrabaho sa kanyang dalawa at kuhang-kuha na ang kanyang ugali. Kaya wala lang sa mga ito ang asarin siya. Inaasar niyo ba akong dalawa? Nako, hindi sir.
Baka lang naman kako gusto niyong makilala yung babaeng yun. May pinindot si Gary sa hawak nitong tablet. Here sir, she's Savannah Marchesa, 25 years old, celebrity fashion stylist for 2 years. Recently broke up with her former boyfriend Christian Arieza of Arieza Clothing Line. Wow, big time pala yung Christian na yun, Sir Caleb. Kinaladkad ko pa naman yun palabas kanina sa hotel. Kuno-toong inagaw niya ang hawak na tablet ni Gary at tiningnan ng impormasyon tungkol sa babaeng nang halik sa kanya. Savannah Marchesa? Basa niya sa pangalan nito. Tinitigan niya ang larawan ng dalaga sa screen. Nakasuot ito ng pulang bodycon dress na fit sa sexy nitong pangangatawan. Maputi rin ang babae. Ang buhok nitong mahaba at natural na itim ay nakalugay at tila hinahangin sa larawan. First look ito at tamang-tama sa matapang na features ng mukha nito. Tila natuyo ang kanyang lalamunan. Sa edad niyang 30 ay ngayon lang siya naapektuhan ng ganon dahil sa isang babae. Ay sus, akala ko pa naman sir, babasahin mo ang mga nakasulat na impormasyon sa kanya kaya inagaw mo yung tablet. Tititigan mo lang pala ang picture ni Miss Savannah. Ano sir, ganda no? Pang Miss Universe ang beauty. Sinamaan ni Caleb ng tingin si Gary at marahas na ibinalik dito ang tablet. Wala akong pakialam sa babaeng yan. Biglang sumagi sa isip niya ang malalambot na mga labi ni Savannah. Aaminin niyang muntik na siyang madala kanina. Tama ang sinabi ng babae na muntik na niya itong halikan pabalik. Nakakaadik kasi ang lambot ng mga labi ng dalaga at dumagdag pa ang nakakaakit nitong amoy. Naipilig niya ang sariling ulo dahil hindi niya dapat inaalala pa yon. Tinawagan mo na ba si Lolo Javier, Gary? Tanong niya maya-maya. Yes sir, gusto niya bisitahin mo siya sa Tagaytay within this week. Ano na naman kayang pakulo ang gusto niya? Alam naman niyang busy ako palagi sa kumpanya. Bakit hindi niya istorbohin yung isa niyang ampon na si Yuri? Nasaan nga pala yung gagong yun? Pinuntahan pa natin siya sa hotel room niya kanina pero wala siya ron. He wasn't answering my phone. Alam niyo naman yung si Yuri, sir. Lagalag. Kung saan-saan pumupunta. That man. Siya dapat ang sisihin ko sa nangyari. Kung hindi ko siya pinuntahan sa hotel, hindi ko makakasalubong ang babaeng yun. You mean si Miss Savannah po? Stop mentioning her name. Diretso na tayo sa Tagaytay. I want to see Lolo Javier. I want to get this done over with. Halos 2 oras din ang biyahe papunta sa rest house ng kanyang Lolo Javier sa Tagaytay. Naabutan niya ang abuelo na nakaupo sa rocking chair sa balcony kung saan tanaw ang Taal Volcano. Kausap nito ang nag-iisang totoong apo na si Shara. Siya kasi ay inampun lamang na matanda noong bata pa siya. At dahil walang interes ang apo nitong si Shara sa pag-manage ng Madrigal Real Estate Developers, ay siya ang pumalit bilang CEO nang bumaba sa pwesto ang matanda. Ang Madrigal Real Estate Developers ay isang malaking kumpanya na ipinatayo pa ng ama ng kanyang Lolo Javier. Ang kumpanyang yon ay nagde-develop ng properties katulad ng hotels, resorts, condos at marami pang iba. Isa sa pagmamayari ng kumpanya ay ang hotel na pinanggalingan niya kanina kung saan siya hinalikan ni Savannah. Oh, nandito na pala si Caleb. Nakangiting sambit ng kanyang Lolo Javier nang makita siya. Hi Caleb, bati sa kanya ni Shara. Hi Shara. Bumeso siya rito at nagmano sa kanyang lolo. Akala ko hindi ka darating, Caleb. Anang lolo niya. Namulsa si Caleb at tila tinatamad na bumuntong hininga. Lolo Javier, ano na naman to? Bakit tinipon niyo na naman kami rito sa rest house niyo? Is there something wrong? Pinapabayaan ka ba ng caregiver mo rito? No, namimiss ko lang kayo. Si Yuri nga pala, ang sabi niya hindi siya makakarating. But still, gusto ko pa rin siyang hintayin. Lolo, don't get your hopes up. Wala kang mapapala sa Yuri na yon. Besides, he's not even part of our family. Si Caleb lang ang legally adopted mo. Saling pusa lang yung si Yuri. Napapairap na sambit ni Shara. Binigyan ni Caleb ng nagtatakang tingin ang babae. Tinaasan siya nito ng kilay na tila sinasabi na huwag niyang subukan na mang-asar. Napailing na lang siya. Maya-maya ay nagpaalam si Shara at natira na lang silang dalawa doon ng matanda. I miss the old times, Caleb. Noong mga bata pa kayo ni Shara at Yuri. Nanghahabulan kayo rito sa balcony. Time flies so fast. You were only 30 nang makita kita sa ampunan. Wala naman akong balak mag-ampun noon at nakita lang kita sa orphanage na Makati nang minsang magkaroon ako ng charity event. Napangiti na mapait si Caleb. Nakita niyo ako at naawa kayo sa akin kaya niyo ako inampun. Namatay kasi sa sunog ang mga magulang ko nung 9 na taon ako. Imbes na tulungan kami ng mga kapitbahay namin, ninakawan pa kami. Nakaligtas lang ako sa sunog kasi ako yung nasa bukana ng pintuan. May malaking peklat sa kaliwang pisngi ko dahil sa sunog.
Nakakadiri akong tingnan kaya palagi ako nabubuli ng mga bata sa ampunan. Walang may gusto kumampun sa akin kahit na nang mag-13 anyos na ako. Kasi pangit ako. Nakita niyo ang kaawa-awang itsura ko kaya nagdesisyon kayong ampunin ako. Tinulungan pa ninyo ako maipaayos ang nasunog na parte ng mukha ko. Pero naayos mo ng sunog na parte ng mukha mo, hindi pa rin naghihilo ang sugat sa puso mo, Caleb. What do you mean, Lo? You're still afraid to get close to anyone, Apo. Natatakot ka pa rin na malaman nila ang nakaraan mo. Natatakot na hindi ka nila tanggapin kasi lumaki ka na palaging hindi pinipili. Palaging inaapi. Wala kang tiwala sa kahit na sino. Pero maliban sa akin, may isang batang babae ang unang tumanggap sa'yo noong mga panahong hindi pa kita naaampon. Tama ba? Natigilan si Caleb at inalala ang batang babae na yon. 13 anyos siya noon at tumakas sa ampunan dahil sa sama ng loob. Teenager na siya at wala pa ring umaampun dahil sa kanyang itsura. Ngunit kahit sa labas ng ampunan ay hindi siya nakaligtas sa malupit na mundo. May mga batang tambay noon sa kalsada at pinag-initan siya. Ngunit isang 8 taong gulang na babae ang nagtaboy sa mga batang nambubuli sa kanya. Ang batang yun ay may hawak na pito at pinatunog nito yon hanggang sa magsitakbuhan ang mga salbahing bata. Naaalala niyo pa pala yun, Lolo? Mahinang sambit ni Caleb. Oo naman. Nakwento mo sa akin ang tungkol sa batang babae na yon pagkatapos kitang ampunin, Caleb. At habang kinukwento mo siya, kitang-kita ko kung gaano kakasaya na nakilala mo ang batang yon kahit sandali lang. Kasi sabi mo, sa unang pagkakataon, may isang batang hindi natakot sa itsura mo. Napangiti ng maliit si Caleb. I can still remember kung gaano siya kadungis, Lolo. May yellow bell na bulaklak pa siya sa tenga. Ang sabi niya, nakulong ang parents niya at hinihintay na lang niya ang tita niya para sunduin siya. Sobrang ilap ko sa kanya at tinataguan ko pa siya sa may basurahan. Pero lumapit pa rin siya para bigyan ako ng bawas na stiko. You even draw her innocent face sa canvas kasi sabi mo baka makalimutan mo ang mukha niya. You wanted to remember her. Naalala mo ba? Nakita niyo pa pala yun. But seriously, why are you bringing her up? Anong meron, Lolo? Masaya lang ako na may isang bata noon na nagpaamo sa'yo. Nasaan na kaya ang batang yun? Hindi na kayo nagkita pagkatapos nun. Gusto ko siyang makilala ngayon. Gusto kong magkita kayo ulit. I don't even know her name, Lolo. You know your Lolo, Caleb. I have many ways. Can you stop it, Lolo? Why are you even doing this? Gusto kong mahanap ang batang yon at tulungan niya akong gamutin ang sugat sa puso mo, Caleb. Matagal na yun at ibinaon mo na sa limot ang nakaraan mo. Pero wag sana nitong pigilan ng puso mo na maging masaya. Kasi alam ko, masakit pa rin sa'yo nangyari sa mga magulang mo. Sinisisi mo ang sarili mo kasi naglaro ka ng lighter noon kaya nagkasunog. Your past was like a stab in your heart. Kailangan may mag-alis niyan sa puso mo, Caleb. There's no need, Lolo. Hindi ko naman kailangan ng ibang tao para maghilom ako. I don't need anyone. Sapat na kayo sa akin. You know what I mean, Caleb? You have a strong heart pero kailangan mo rin ng magsasandalan. Kailangan mo magpahinga. You're gonna stay here for a month. Isasama muna ako ni Shara sa New York. Alagaan mo ang rest house ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Caleb. What? Anong trip na naman yan, Lolo? Alam mo may pinapatakbo akong kumpanya sa Makati, di ba? Sasha will take over the company for a while. She's smart at may alam din sa pagpapatakbo ng kumpanya natin. Ang tinutukoy nito ay ang isang pamangkin. Pero Lolo, ano namang gagawin ko rito? Just take care of my rest house and enjoy the view. Pwede kang mamasyal kung saan-saan. Maraming magagandang lugar dito. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng assistant mo rito. Si Gary? No, babae ang ipapadala ko. Malay natin, baka kilala mo siya. Babae? Yes. Pero Lolo, pagbigyan mo na ako, Caleb. Wala ka na rin namang magagawa. I'm doing this for you. Marahas na napabuntong hininga si Caleb at napatitig na lamang sa nakangiting mukha ng matanda. Gustuhin man niyang makipagtalo pa rito ay hindi na niya magawa dahil kilala niya ito. Hindi ito basta-basta nagpapatalo. Isa pa, sobrang laki ng utang na loob niya sa matanda para hindi niya ito pagbigyan sa maliit nitong hiling. Sa Manila, patulog pa lang si Savannah nang tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number yon, ngunit sinagot pa rin niya. Hello, who's this? Good evening, Miss Savannah. This is Gary, butler of Mr. Caleb Madrigal of Madrigal Real Estate Developers. Masiglang bati ng boses mula sa kabilang linya. Ha? Madrigal what? You mean may-ari ng hotel kung nasan ako ngayon? Yes, Miss Savannah. May offer kami sa iyo at alam kong hindi mo kami matatanggihan.
Offer? But I didn't apply for a job. 100K per month, Miss Savannah. Namilog ang mga mata niya sa narinig. Ganun kalaki? Anong trabaho naman yan? Ba't ang laki naman ng sweldo? Assistant, Miss Savannah. Magiging assistant ka ni Mr. Caleb Madrigal sa rest house niya sa Tagaytay. Assistant pero 100K? Ganun talaga kalaki? Scam ba to? Kung hindi ka naniniwala, hintayin mo kami bukas sa hotel lobby at si Mr. Caleb na lang po ang magsasabi sa'yo. Sino ba yung Caleb na yan? Alam ba niyang celebrity fashion stylist ako? Bakit aalokin niya ako maging assistant? Anong alam ko sa posisyon na yan? Alam kong hindi ka panipaniwala, Miss Savannah, pero alam namin na napalayas ka sa bahay ng Tita Luisa mo. Sinukuan mo na rin ang pagiging celebrity fashion stylist mo at nagpaplano kang magbagong buhay sa Tagaytay. At para mapapayagan namin, may premyo kang malawak na property sa Tagaytay. Ayaw mo ba nun, Miss Savannah? Magagawa mo na rin ang first love mo na photography. Maraming landscape subjects sa Tagaytay. You know that. Napaawang ang bibig niya sa narinig. Is that true? Bakit ganyan naman kalaki ang premyo? Ano ba definition yun ng assistant? Bakit parang nanalo naman ako sa loto niyan? Miss Savannah, this offer is exclusively for you. Bakit ako? Malalaman mo kapag pumayag ka magpakita tomorrow. See you. Pinatay na nito ang tawag kahit hindi pa naman siya pumapayag. Ano yun? Pumayag na ba ako? But shucks, sayang yun kung totoo yun. Makipagkita kaya ako bukas. Kung scam yun, pwede naman ako tumakbo pabalik dito sa room ko. Alam ko na, magdadala ako ng pepper spray. Oo, tama. Kinabukasan nga ay bumaba ng hotel lobby si Savannah at naroon nga si Gary. Namilog ang mga mata niya dahil pamilyar to sa kanya. Ito ang kasama ng lalaki hinalikan niya kahapon. Ikaw? Ako nga, sumunod ka sa akin, Miss Savannah. Nakangiting tugon ni Gary sa kanya. Nauna itong maglakad kaya sumunod siya rito hanggang sa makarating sila sa labas ng hotel. Pinapasok siya nito sa loob ng kotse, sa backseat mismo. Hinanda niya ang pepper spray na mariin niyang hawak ngayon. Ngunit natigilan siya nang makita kung sino ang katabi niya sa backseat. Walang iba kung hindi ang lalaking hinalikan niya kahapon. Ikaw? Ikaw si Caleb Madrigal? Nanlaki ang mga matang bulalas niya. Nakasuot ito ng puting dress shirt na fit sa toned nitong pangangatawan. Nakasuot din ito ng shades kaya hindi niya alam kung nakatingin ito sa kanya o hindi. Ikaw ang may-ari ng Madrigal Hotel? Gulat na tanong pa niya rito. Hindi ito sumagot at napakamot lamang sa sentido na tila iritadong-iritado na agad. Shit, ibig sabihin, yung lalaki hinalikan ko kahapon ay isang big time na CEO? Lupa, lamunin mo na ako. Sabi niya sa kanyang isip. So, have you decided about the offer? Untag ni Caleb maya-maya, maging ang boses nito ay tila nakakaakit sa pandinig niya. Teka nga lang, hindi ko maintindihan. Bakit ang sabi ng butler mong si Gary exclusive lamang para sa akin ang offer mo? I mean, 100K for a month? Bilang assistant? At may premyo pang property sa Tagaytay? Can you explain it? Bakit ako? Ano meron sa akin? Ano, nasarapan ka ba sa kiss ko? Nabaliw ka sa beauty ko? I mean, alam kong maganda ako, pero naaawa ako sa'yo kung ginagawa mo lang to dahil na-fall ka kagad sa akin. Lugi ka. Luging-lugi ka talaga, Mr. CEO. Will you shut up? Naitikom ni Savannah ang bibig. Ang dami mong sinasabi. At anong na-fall ako sa'yo? Walang ganung nangyari. To tell you the truth, hindi ako ang may kagustuhan nito. Si Lolo Javier. Hindi ko nga alam kung bakit ganyan ka-special ang offer niya sa'yo. Ang sabi niya, sasabihin niya sa akin ng rason once na dala na kita sa rest house. Kaya kung pwede lang, pumayag ka na lang sa offer niya. Hindi to scam. Walang mawawala sa'yo. You can start a new life in Tagaytay after 1 month as my assistant. Get it? Suplado nitong paliwanag. Napakurap-kurap si Savannah. Hindi niya alam kung saan siya unang magugulat. Sa katotohanan na hindi ito na-fall sa kanya dahil sa halik niya o dahil sa sinabi ng binata tungkol sa Lolo Javier nito. At sino naman yun? What now? Hindi ka pa rin ba makapagdesisyon? Hurry up, I'm a busy person. Untag nito. Napaisip si Savannah. Totoo ang sinabi sa kanya ni Caleb. Wala siyang talo kapag pumayag siya sa offer ng lolo nito. Balak naman talaga niyang bumili ng maliit na property sa Tagaytay para mag-umpisa ulit. Kapag pumayag siya sa offer, mas magiging madali para sa kanya. Tapos, hindi pa mababawasan ng savings niya dahil may instant property na siya. Pak na pak. Makalipas ang ilang segundo ay bumuntong hininga siya at dahan-dahang tumango. Okay, pumapayag na ako. Pero gusto kong malaman muna mula sa lolo mo kung bakit ako ang pinili niya. Napaismid ito sa sinabi niya. Don't worry. Maging ako, nagtataka rin kung bakit ikaw pa.
Napairap na lang siya rito. Choosy ka pa ha? Ang ganda ko kayang assistant. Conceited. Okay lang, maganda naman. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Caleb, ay kaagad ngang nag-check out si Savannah sa hotel na tinutuluyan at dinala ang mga gamit niya. Sa halos 2 oras na biyahe patungong Tagaytay ay hindi man lang umimik sa kanya si Caleb. Nang makarating sila sa isang malaki at malawak na rest house ay hindi maiwasang mapanganga ni Savannah kahit nasa labas pa lang sila. Sinalubong sila ng isang matangkad na lalaki na tila nasa 70s na at may hawak na tungkod. Nasa likod nito ang isang babaeng tila kaedad lang din niya at batid niyang caregiver ng matanda. Nakangiting lumapit sa kanya ang matanda at nakipagkamay sa kanya. Pleasure to meet you, Savannah. I'm Javier Madrigal, lolo ni Caleb. Tinanggap niya ang kamay nito at ngumiti. Savannah Marchesa po. I already know your name, Iha. I've checked your background. So, have you heard about my offer? Yes po, at nagtataka po ako kung bakit ako po ang napili niyo. Tumawa ito at tumingin kay Caleb na nakapamulsa lamang at panay ang buntong hininga sa tabi niya. Si Caleb na lang ang magsasabi sa'yo. Sasabihin ko na rin sa kanya ang dahilan ko mamaya. Lolo, bakit hindi pa ngayon? Inis na tanong ni Caleb. Nasa kwarto mo ang sagot, apo ko. Sige na, may flight pa kami maya-maya ni Shara. Wow, talagang planado mo na to, Lolo. Are you punishing me? May nagawa ba ako? This is for your own good, Caleb. Sige na. Tinapik nito ang balikat ni Caleb at napatingin sa isang magandang babaeng lumabas na tila kaedad lang ni Savannah. Lolo, we have to go. Baka malate pa tayo sa flight. Anang babae. Shara, pati ikaw? Kasabot ni Lolo? Nakasimangot na tanong ni Caleb. You know I'll always side with Lolo, Caleb. Sige na, we have a flight to catch. Ikaw na muna bahala rito. And you, Miss Savannah, nice meeting you in person. I'm Shara Isabella Madrigal, Lolo Javier's granddaughter. Nagulat si Savannah sa pagpansin sa kanya ng magandang babae na tinawag na Shara. Ngumiti rin siya rito bilang respeto. Nice meeting you too, Miss Shara. Maya-maya lang ay nagpaalam na si Lolo Javier at Shara at sumakay na ng kotse upang magpahatid sa airport. Don't glare at her. I mean kay Shara. She's like a sister to me. Untag ni Caleb nang silang dalawa na lamang ang natira doon. Ha? Wala naman akong ginagawa. Oh, I thought nagsiselos ka. Kanina mo pa kasi tinititigan si Shara ng masama. Hindi masama ang titig ko. Isa pa, tinitigan ko siya kasi ang ganda niya. Hindi mo nga lang kahawig. Pati nga si Lolo Javier, hindi mo kahawig. I'm adopted. Si Shara lang ang nag-iisang totoong apo ni Lolo Javier. Oh, kaya pala. So what? Or you just gonna stand there? Let's go inside. You mean, tayong dalawa lang ang titira sa loob, Sir Caleb? Ano pa nga ba? Paano kita magiging assistant kung sa ibang bahay ka titira? Halika na nga. Hinatid na ni Gary yung mga gamit mo sa magiging kwarto mo, sa pinakadulo ng second floor. Napasunod na lang si Savannah sa binata nang maglakad na ito papasok sa rest house. Nakanganga lang siya habang pinagmamasdan kung gaano kalaki ang lugar. Sa bagay, mas okay to. Kikita na ako ng pera tapos may property pa. Tamang-tama rin ang lugar na to para mahasa ko ang skills ko sa photography. Nakangiting bulong ni Savannah sa sarili. Ngunit hindi niya inasahan na maririnig pala yun ni Caleb. So you've always wanted to be a photographer. Kaya ka umayaw sa pagiging fashion stylist. Si Tita Luisa lang naman ang dahilan kung bakit ko pinilit maging stylist kahit ayaw ko talaga. Pero buti na lang at nagkaroon ako ng lakas ng loob na maging matapang. Sa wakas, malaya na akong gawin kung anong gusto ko. Inismiran siya ng binata. Malaya? Nakulong ka nga rito sa rest house kasama ko. Napasimangot siya kahit nakasunod lamang siya sa likod ng binata. Grabe sa nakulong. Ang ganda-ganda kaya ng rest house ng lolo mo. Gustong-gusto ko ring magkaroon ng property dito sa Tagaytay kasi sobrang ganda rito. At saka, okay lang naman na maging assistant mo ko. Ibibigay ko lang naman ng mga basic needs mo for a month. Hindi naman ako makukulong dito. Hindi mo rin ako babawalan sa mga gusto kong gawin after my duty. Tumigil sa paglalakad si Caleb at dahil dire-diretso siyang naglalakad at nakasunod dito, ay nauntog ang mukha niya sa matigas nitong likod. Aray ko po. Reklamo niya habang hawak ang ilong. Humarap sa kanya si Caleb habang salubong ang mga kilay. Anong akala mo? Ganun ako kadaling pagsilbihan? You're gonna cook for me and do my laundry. Kaya mo ba yun? Sa itsura mo pa lang mukhang hindi ka marunong sa gawaing bahay. Walang maids dito si Lolo dahil minsan lang naman siya pumunta rito. Napalunok si Savannah habang nakatingala sa binata na ngayon ay sobrang lapit na sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasan na maalala ang halik na namagitan sa kanilang dalawa kahapon.
Umatras siya ng kaunti at napaiwas ng tingin. Kaya ko naman sigurong ipagluto at ipaglaba ka. See? You're not even sure. So stop acting na masaya ka sa ganitong setup. Because believe me, kung wala lang akong utang na loob kay Lolo Javier, I wouldn't agree on this shit. Don't worry, maski ako, nagtataka rin kung anong trip ng lolo mo. Kating-kati na rin ako malaman kung bakit ako ang napili niya. Kaya lang, imbes na magreklamo ako, mas pinili ko na lang natanggapin at maging thankful dahil binigyan ako ng ganitong opportunity. Ang pagsilbihan ng isang gwapong CEO na sobrang sungit na akala mo sinalo na niya ang lahat ng sama ng loob sa mundo. Inirapan niya ito at lalampasan na sana upang mauna na sa taas, ngunit hinawakan siya nito sa braso. Nakaramdam siya ng kuryente sa pagdapo ng kamay nito sa balat niya, ngunit hindi niya pinahalata at binigyan lamang ng naghahamon na tingin si Caleb. You're becoming feisty, Savannah. Baka nakakalimutan mo na ako na magiging amo mo ngayon. Iwinakli niya ang kamay nitong nakahawak sa kanyang braso. Hindi ko nakakalimutan yon, Sir Caleb. Titiisin ko na lang ang kasungitan mo kasi no choice naman ako. Yung kasalanan mo sa akin kahapon, nakalimutan mo na rin ba? Namilog ang mga mata niya. Anong kasalanan naman yun? Maang-maangan ka ngayon. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Dumukbang ito sa kanya at halos isang dangkal na lamang ang agwat ng kanilang mukha sa isa't isa. Mariing napalunok si Savannah at natuod na lamang mula sa kanyang kinatatayuan. Hanggang ngayon ba, hindi ko pa rin makapag-move on sa kiss na yun? Utal na tanong niya rito. I will be forever annoyed knowing that someone like you stole my first kiss. Bigla siyang natawa sa sinabi nito at tinakpan ng kamay ang sariling bibig. What's funny, Savannah? First kiss mo pala yon? Kaya pala nagagalit ka kasi ninakaw ko ang first kiss mo? Umayos ito ng tayo at tumikhim na tila nahihiya. Yes, isa rin yun sa dahilan. Pero ayaw na ayaw ko talaga nilalapitan na ako ng ganun-ganun lang. Saka malay ko ba kung may virus ka? Mahawa pa ako sa'yo. Grabe ka naman sa virus. Malinis ako no. Babango din ang bibig ko at laway. Sobrang arte mo pala. Hindi kasi ako palikero. Sorry na nga diba? Pero ang swerte ko naman, naging first kiss ako ng isang gwapong CEO ng sikat na hotel sa bansa. Iniinis mo ba talaga ako? Bakit? Anong gagawin mo kung naiinis ka na sa akin? Tumaas baba ang dibdib nito na tila gigil na sa sobrang inis sa kanya. Pumasok ka na nga sa kwarto mo, Savannah. Magbihis ka at mag-umpisa ka ng pagsilbihan ako. Ipagluto mo ako ng kare-kare. Paborito kong ulam yun. Sambit nito bago siya tinalikuran. Halos malaglag ang panga niya sa sinabi nito. Wait, magluluto ako? Agad-agad? Wala man lang orientation? Orientation ka pang nalalaman. Ang mahal ng bayad sa'yo, nagre-reklamo ka pa. Pahabol nitong sabi habang naglalakad na palayo. Nasa na lang ni Savannah ang kanyang ulo habang iniisip kung paano siya magluluto. May katulong kasi ang tita Luisa niya at kahit masungit yon, hindi naman siya inaalila ng tiyahin. Pinag-aral pa nga siya. Yun nga lang, may nanipula siya nito. I don't know how to cook. Paano to? Kasalanan mo to eh. Ininis mo pa kasi yung masungit na yun. Inis na bulong niya sa sarili. Kahit natutuliro sa kung anong dapat gawin, ay umakyat na rin siya sa taas at nagtungo sa pinakadulong kwarto kung saan naroon ang magiging kwarto niya. Sobrang laki niyon kaya namangha talaga siya at tila ayaw na niyang lumabas doon at humilata na lang sana maghapon. Sumilip din siya sa balcony ng kwarto. Napatingin siya sa Taal Lake. Wow, ang ganda ng view dito. Ilang beses na ako nakapunta rito sa Tagaytay pero ito ang the best view na napuntahan ko. Nakangiting bulong niya. Napatingin si Savannah sa baba kung saan naroon ang garden ng rest house. Napangiti siya ng malaki dahil nakita niyang may yellow bell na bulaklak ang naroon. Excited siyang lumabas ng kwarto upang bumaba sa garden. Si Caleb naman ay pumasok kaagad sa kanyang kwarto pagkatapos sabihin kay Savannah na ipagluto siya nito ng kare-kare. Alam niyang hindi marunong magluto ang dalaga, ngunit nais niyang inisin ito bilang ganti sa pang-aasar nito sa kanya kanina dahil lang sa first kiss. Dinukot niya sa bulsa ang cellphone at tinawagan ng butler. Hello, Gary. Yes, you have to provide her with anything she needs. Stricto yan si Tita Sasha, pero mabait yan. Huwag mo lang masyadong biruin. Kilala kita. Also, tell my secretary to send me the files that I needed to review. Hindi pwedeng ipasa ko pa yan kay Tita Sasha. Okay, good. Bye for now. Dili ni Caleb sa butler bago niya ibinaba ang kanyang cellphone. Maya-maya ay napako ang tingin niya sa kanyang malaking kama kung saan naroon ang isang maliit na canvas na naka-frame. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang lolo Javier na iniwan daw nito ang sagot sa kanyang kwarto.
Dahan-dahan siyang lumapit doon at natigilan nang makitang yun ang iginuhit niya noong bata pa siya. Nakaguhit doon ang mukha ng batang tumulong sa kanya noong 13 years old siya. Katulad ng nasa alaala niya, may bulaklak na yellow bell ito sa tenga at nakangiti ng matamis habang may inaabot sa kanya na may bawas ng stick-o. Bakit nilagay ito ni Lolo Javier dito? I hid this under my bed. Takang tanong ni Caleb sa sarili. Ngunit maya-maya lang ay may napagtanto siya. Yun marahil ang sagot sa katanungan niya sa kanyang lolo kung bakit si Savannah ang kinuha nito na maging assistant niya. No freaking way. Nanlalaki ang mga matang bulong niya. Dinampot niya ang frame kung saan naroon ng canvas at tintigan ang nakaguhit na bata roon. Kumalabog ng malakas ang kanyang dibdib at naisip na si Savannah ang batang yun. Posible nga. Wait, I have to ask Lolo. Kaagad niyang tinawagan ng abuelo at sumagot naman ito kaagad. I'm certain that you've already know why I chose Savannah Machesa to be your assistant, Caleb. Bungad nito sa kabilang linya na tila proud na proud pa. Lolo, I can't believe this. Si Savannah ang batang to. Siya ang batang tumulong sa akin noon. Yes, Caleb. 1 linggo na ang nakararaan mula nang mahanap ko siya. Naghintay lang ako ng tamang tiyempo para mangyari ang mga dapat mangyari. By the way, be nice to her. Marahas na napabuntong hininga si Caleb at napahilot sa sentido. Why are you doing this, Lolo? Bakit gusto mong makasama ko siya rito sa rest house mo? I told you, Caleb. I want you to be happy and let yourself feel the love that you deserve. At sa tingin nyo, maibibigay ni Savannah yun? Pasaway ang babaeng yun. Magnanakaw ng halik. Tumawa ang matanda. I heard about that from Gary po. Paano kung nagbago na siya, Lolo? No one will know, Caleb. Basta ang alam ko, malaki ang naging parte ni Savannah sa nakaraan mo dahil nagawa mo siyang iguhit. She made you happy even for a day. And I'm still hoping na mapasaya ka niya ulit tulad noon. Hindi nakasagot si Caleb hanggang sa patayin na ng abuelo ang tawag. Muli siyang napatitig sa frame at napangiti ng kaunti habang hinahaplos ang nakasulat na pangalan sa ilalim nito na Yellow Bell. So, it's you, Yellow Bell. May narinig siyang ingay mula sa ibaba sa labas ng balcony. Nagtungo siya roon habang hawak pa rin ang frame. Nagulat siya nang makitang nasa malawak na garden sa baba si Savannah. Paikot-ikot ito habang humahagik-hik at tuwang-tuwa habang nililipad ng hangin ang suot nitong bulaklaki na minidress. Natigilan din siya nang mapansing may nakasuksok na bulaklak sa kaliwa nitong tenga. Yellow Bell yon at katulad ng bulaklak na nasa tenga ng batang nakaguhit sa canvas na hawak niya. Napangiti si Caleb habang pinagmamasdan ng dalaga. So it's really you. Naramdaman niya ang pagkabog ng dibdib kaya napatuwid siya ng tayo. Bloody hell. Bakit parang bumagal ang pagtakbo ng paligid? Am I dreaming? I hate this. Naiinis na bulong niya sa sarili. Aalis na sana siya nang mapansin siya ni Savannah at tinawag siya. Sir Caleb! Napalunok siya at tiningnan ang dalaga na ngayon ay kumakaway sa kanya na parang bata. Ang ganda pala rito sa garden niyo. I'm sorry kung pumitas ako ng isang yellow bell ah. Favorite ko kasing bulaklak to kahit nung bata pa ako. Nakangiti nitong sambit. Gustong mapangiti ni Caleb, ngunit pinigilan niya ang sarili. You're supposed to be cooking right now. Go back inside at ipagluto mo na ako ng kare-kare. Kung ano-ano pang ginagawa mo. Ikaw naman, I'm just enjoying the beautiful surroundings here. Ang sarap-sarap kaya tumambay dito. Join ka? Bahala ka. Kapag hindi mo ako naipagluto ng kare-kare in just 1 hour, I'll call my lolo to withdraw the deal between you two. Napasimangot ito sa sinabi niya. Ang KJ mo naman? Eto na po, magluluto na. Sarapan mo ah. Mapang-asar pa niyang sambit bago muling pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Natigilan siya nang mapansin na nakangiti siya. Napailing siya at marahang sinampal ang sarili. Why are you smiling like an idiot, you dummy? Saway niya sa sarili. Makalipas ang mahigit 1 oras ay kumatok si Savannah sa kanyang kwarto. Nakabihis na siya at nakasuot na lamang ng puting sweater at pajama. Malamig na kasi dahil biglang umulan. Ang tagal mo magluto. Gutom na ako. Reklamo niya matapos itong pagbuksan ng pinto. Sorry naman ah. Alam mo namang hindi ako marunong magluto tapos mamadaliin mo pa ako. Mahigit 1 oras ka nagluto. Ano ba? Nagpalambot ka ng baka? Inirapan lang siya ng dalaga kaya inismiran lang niya ito. Napansin niyang pawis na pawis ang noo nito. Wala rin sa ayos ang buhok nito sa tenga na nakalimutan yata nitong tanggalin. Kusang umangat ang kamay niya upang ayusin ang pwesto ng yellow bell sa tenga nito. Huli na para pigilan ang kanyang sarili.
Nakatitig na sa kanya si Savannah at puno ng pagtataka ang muka. Inayos ko lang. Masama ba? Ang pangit kasi, nakakabwisit tingnan. Patay mali siya niyang sambit. Unti-unting gumuhit ang nakakalokong ngisi sa mga labi ni Savannah. Bagay ba sa akin, sir? Tinitigan niya ito, yung klase ng titig na batid niyang magpapatunaw sa dalaga. Napangisi siya nang bigla itong mag-iwas ng tingin dahil alam niyang naalala na naman nito ang halik na namagitan sa kanila kahapon. Bagay naman sa'yo yung bulaklak. Maganda ka naman talaga. Kaya lang hindi ko pa natitikman ang luto mo. Tikman na natin. Baka mas lalo kang gumanda kung masarap yun. Mapang-asar niyang tugon dito. Napakamot ito sa likod ng ulo. Sige, pero huwag kang magagalit sa akin ha. Bakit naman ako magagalit? Basta huwag kang magagalit sa akin. Go easy on me, okay? Beginner pa lang ako sa kitchen. Ngumiti pa ito ng alanganin bago naunang naglakad. Sumunod siya rito hanggang sa makarating sila sa kusina. Napakunot ang noon ni Caleb nang makita ang kare-kare sa ibabaw ng dining table. Mukha naman yung masarap kaya naman umupo na siya sa upuan at tinikman yon. Napangiwi siya nang malasahan ang alat niyon. Tiningnan niya ang mga gulay na naroon katulad ng talong at puso ng saging. Nagulat siya dahil sobrang lalaki ng hiwa niyon na para bang ganun kalaki ang kasya sa bunganga niya. What is this, Savannah? Dismayadong sambit niya. Kare-kare, ano pa ba? I mean, bakit ganito kalalaking hiwa ng mga gulay? At saka ano tong mga mani na to? May mani naman talaga ang kare-kare sabi sa YouTube. Pinanood ko naman ng maayos yung tutorial. Nahirapan nga akong sundan eh. Do you think it's easy? Oo nga, may mani nga sa kare-kare. Pero dinudurog yun. Itong ginawa mo parang sinalpak mo lang eh. Buo-buo pa oh. Ano to? Naglaro ka lang ng luto-lutuan? I tried crushing it. Kaya lang, masakit sa kamay gamitin yung handle ng kutsilyo para pandurog sa peanut. Naisip ko na baka matutunaw siya while cooking, kaso hindi pala. Nasa po na lang ni Caleb ang ulo. Gusto niyang laitin pa ang niluto ng dalaga, ngunit ayaw niyang masaktan ng feelings nito. Nakakapanibago lang dahil mula nang malaman niyang si Savannah ang batang tumulong sa kanya noon, ay tila ayaw na niya itong pagalitan madalas. Gumaan din bigla ang loob niya rito kahit pa noong una ay madalas niya itong sungitan. Napabuntong hininga na lang siya at nag-umpisa ng kumuha ng kanin. Mabuti na lang may rice cooker. Baka pati kanin inihalo mo dyan sa kare-kare. Sarkastikong bulong ni Caleb. What did you say, sir? Wala. I said I'm gonna eat. Kahit malalaki ang hiwa ng gulay mo. Sit down, sabayan mo ko. I'm full. Kumain ako sa hotel kanina bago ako sumama rito. That was more than 3 hours ago, Savannah. Sit down and eat with me. First time mo kamo itong luto. Namnamin mo para sa susunod, mas lalo mo pang galingan ng pagluluto. Napakamot ito sa likod ng ulo. Sige na nga. Umupo ito sa tabi niya at nag-umpisa na rin kumain. Palihim siyang natawa dahil sumama bigla ang mukha nito nang matikman ng sarili nitong luto. Maalat talaga ang kare-kare ng dalaga, ngunit nagtiyaga siyang kainin yun kahit gusto niyang iluwa. Gutom na rin pati siya at wala ng oras para magpa-deliver. Sir Caleb, anong lasa? Nangangalahati ka na. It's good. Malalaki lang ang hiwa ng mga gulay saka buo yung mani, pero masarap. Para akong kumakain ng mani with a twist. Napanguso ito. Really? I don't think so. Napaalat ko yata. Ayoko na kumain. I don't like salty foods. Saka, anong mani with a twist? Compliment ba yun o sarcasm? Whatever. Ubusin mo yan. Tingnan mo nga ako, paubos na tong kinakain ko. Masarap ba talaga? Paulit-ulit. Masarap nga. Grabe nga eh. Naiiyak ako sa sarap. Hindi ko ito makakalimutan. Baka hanggang pagtulog ko, nasa dila ko pa rin ang lasa nito. Napaismid ito at natawa sa sinabi niya. Ayaw mo lang aminin na hindi masarap? It's okay. First try mo pa lang naman. Ganito na lang. Gagawa ako ng leche flan. Marunong akong gumawa nun. Tinanong ko kasi kanina si Gary habang tulog ka sa biyahe kung anong favorite dessert mo. Sabi niya leche flan. Basic lang naman gawin yun. Besides, kumakain lang ako ng leche flan kapag galing sa favorite bake shop ko. Hindi yung basta-basta lang. Why don't you try me? Promise, I'll make it up to you. Paghahamon nito. Sumandig siya sa upuan at humalokip-kip. Fine. I just hope you won't fail again. Napangiti ito ng malaki. Yun na nga lang ang kaya ko, ipapahiya ko pa ba ang sarili ko? Fine, do whatever you want. Pagkatapos kumain, bumalik muna si Caleb sa kanyang kwarto habang hinihintay ang paggawa ni Savannah ng leche flan. Isang oras muli ang lumipas bago siya nito tinawag upang ipatikim ang ginawa nito.
Nagulat siya dahil ang nakita niyang leche flan sa plato ay sobrang nipis at sobrang itim ng caramel. Ano to? Leche flan o leche flat? Ganito pala ang pinagmamalaki mo? Natatawang tanong niya kay Savannah. Nang tingnan niya ang dalaga ay nakayuko lamang ito habang kinukutkot ang mga daliri. Hey, I'm talking to you, Savannah. Oo na, naglaro na naman ako ng lutulutuan. Nasunog ko yung asukal na gagawin kong caramel. Hindi ko rin alam kung bakit sobrang nipis ng ginawa ko. Baka hindi tama yung ratio ng egg sa gatas. I don't really know. Napabuntong hininga na lang muli si Caleb. Akala ko ba marunong ka mag-leche flan? You even suggested doing it. Sobrang confident mo pa kanina. Marami na kasi akong napanood na tutorial kung paano gumawa ng leche flan, so I thought marunong na ako. Hindi makapaniwalang natawa siya sa sinabi nito. What? Nanood ka lang ng tutorial at akala mo marunong ka na kapag ginawa mo na talaga? Ang lakas ng loob mong magmalaki na kaya mo. Yun pala, sa panaginip lang. And look at that. Bukod sa sunog ang caramel, parang tinapay na yung leche flan mo. Butas-butas pa. Malay ko bang hindi ganun kadali gumawa niyan? Dapat pala mahina lang ang apoy. Nilakasan ko kasi para mabilis na maluto. Kasalanan yun ng vlogger. Hindi niya sinabi na bawal ang malakas na apoy. You know what? Stop trying to cook. Sayang lang ang ingredients na ginagamit mo, Savannah. Nagangat ito ng tingin sa kanya at kitang-kita niya ang pagkadismaya sa mukha nito. First day ko pa lang pero palpak na ako. Baka mamaya sabihin mo sa lolo mo na tanggalin na ako. O baka bawiin niya yung magiging premyo ko na property dito sa Tagaytay. Hindi ka tatanggalin ni Lolo Javier. Hindi ko rin sasabihin sa kanya na naglaro ka lang dito sa kusina. Gusto niyang idagdag na imposibleng tanggalin ito ng Lolo Javier niya dahil ito ang batang tumulong sa kanya dati. I'm sorry, pero seryoso, hindi ako tatanggalin ni Lolo Javier? Yes. Natanong mo na ba sa kanya kung bakit ako ang napili niya? Sabi niya nasa kwarto mo ang sagot. Wala akong nakita. Pagsisinungaling niya. Ayaw niya munang sabihin sa dalaga na nagkakilala na sila dati pa noong mga bata pa sila. Nais niyang pakitunguhan siya nito ng ayon sa pagkakakilala nito sa kanya sa kasalukuyan. At isa pa, hindi siya handa sa magiging reaksyon nito. Matagal na panahon na rin kasi ang lumipas at maaaring nagbago na ito. Baka hindi na siya nito nais pang makita ulit. Alam ko na. Hindi ba assistant naman kita? Samahan mo na lang akong gumala, Savannah. Baka mas magaling kang tourist kesa cook. Dumiwanag ang mukha nito. Talaga? Isasama mo ko? Oo, bilang alalay ko. Okay lang. Excited na ako. Saan tayo pupunta? Let me think. Gusto kong mag-ride, sir. Rides? Ano ka, bata? Bakit? Pangbata lang ba yung rides? Never pa kaya ako nakasakay sa mga rides. Napaseryoso bigla si Caleb sa narinig. You mean kahit kailan, hindi ka pa nakapunta sa mga amusement park? Hindi, mula kasi nang kunin ako ng tita ko nung 8 years old ako. Sa pagsunod na sa mga gusto niya umikot ang mundo ko. Hindi ko nga na-enjoy yung pagkabata ko eh. Aral ako ng aral. You let her control your life? Wala naman akong choice noon. Kaya pati trabaho at boyfriend ko, siya ang nagdesisyon. Dito lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na tumanggi kay Tita Luisa. Nakakapagod na kasing magpanggap na gusto ko yung mga bagay na siya ang nagdedesisyon para sa akin. Ginusto kong lumaya. Ginusto kong yakapin ang totoong gusto ko. Matagal ko nang gustong i-pursue ang photography. Bumili ako ng magagandang klase ng camera. Kaya lang ayaw ni Tita Luisa na kunin ko yun mula nang lumayas ako sa poder niya. Kaya ko naman bumili ulit nun, pero saka na lang kapag may bahay na ako. Paninindigan ko talaga to at ipapakita ko sa kanya na kaya ko kahit wala siya. Pinigilan ni Caleb ang mapangiti sa determinasyong nababasa niya sa mga mata ni Savannah. Nakakabilib lang na makita yun sa mga mata ng isang babae na tila walang alam sa mundo. Panlabas nga lang pala ang nakikita niya kay Savannah. Ngunit kung mas kikilalanin niya ito ay tiyak na mapapahanga siya lalo rito. Sige na, magbihis ka at pupunta tayo sa amusement park. Sambit ni Caleb maya-maya. Namilog ang mga mata nito. Talaga? As in now na? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Wait, magbibihis lang ako. Wear long sleeves, malamig sa labas. Yes, sir. Humagkikik ito bago nagmamadaling umakyat sa taas upang magbihis. Napangiti na lang din si Caleb. Bago sumunod upang magbihis din ng panglakad. Suot niya ang isang puting t-shirt na pinatungan niya ng casual brown coat at pinaresa ng itim na pants. Nang lumabas si Savannah sa kwarto nito ay napatingin siya sa suot nito. Brown na off-shoulder top na mahaba ang manggas at denim skirt naman ang suot nito. Napatingin tuloy si Caleb sa suot niyang kulay brown na coat. Ano to?
Mukha tayong magde-date. Pareho ng kulay. Natatawang sambit ni Caleb. Oo nga no. Do you want me to change my outfit? I like wearing this top. Kakabili ko lang kasi nito last week sa favorite kong clothing line. Napakamot sa ilong si Caleb. Nah, it's okay. Wala naman sigurong papansin sa atin dun. Busy ang mga tao sa Sky Ranch sa pamamasyal, kaya wala na silang pakialam pa sa atin. Yeah, right. Sige, let's go. Wait, I told you to cover your skin. Bakit naka-skirt ka pa, Savannah? It's because I prefer matching long sleeve tops with skirt or shorts. Hayaan mo na. Hindi naman ako lamigin. Come on, baka abutan tayo ng peak hours doon. Okay, wag mo akong sisisihin kapag nilamig ka. Nauna na siyang maglakad at humabol naman ito sa kanya. Malapit lang din sa rest house ang Sky Ranch kaya nakarating kaagad sila roon at si Caleb mismo ang nag-drive ng kotse. Tuwang-tuwa si Savannah nang makapasok sila roon. Nag-umpisa itong sumakay sa Ferris wheel na sikat sa pangalang Sky Eye. Pinilit siya nitong isama. Parang bata si Savannah tuwing nasusubukan nito ang bawat rides. Kaya naman kahit nasusukan na si Caleb, lalo na nang sumakay sila sa Super Vikings, ay tiniis niya. Basta wag lang maputol ang kasiyahan ng dalaga. Gusto ko naman mag-zipline. Let's try it, Sir Caleb. Hirit pa ni Savannah nang bumaba sila mula sa log coaster. Nagpunas muna si Caleb ng bibig gamit ang kanyang panyo dahil pangatlong suka na niya yon. I can't take this anymore, Savannah. Hindi ka pa ba tapos? Munti ko nang isukan lamang loob ko kakasakay sa mga rides na yan. Tapos gusto mo pang mag-zipline? Awa mo na, please. Sige na, last na to. Boring kasi kung mag-isa ako. Ikakatas ko sa 100k mo to mga ginastos natin sa rides. Babawasan ko pa ng 1k kasi dinamay mo ko at nasuka pa ako sa kagagawan mo. Kasalanan ko ba na may motion sickness ka, Sir Caleb? Sige na, bawasan mo na lang ang 100k ko. Basta mag-zipline tayo. Ayaw mo talagang magpatinag, no? Maawa ka naman sa akin. Baka mamatay na ako. Kahiyahiyang cause of death ko to kung sakali. Namatay kakasuka dahil sa pagsakay sa mga rides. Hanip na yan. Over naman sa mamatay? OA ka, no? Last na nga kasi to. Zipline na lang din uuwi na tayo. Napakamot na lang sa ulo si Caleb. Assistant ba talaga kita? Bakit parang lugi ako? Kanina pa kita pinagbibigyan ah. Bakit parang nabaliktad ata tayo? Kasi nga sir, pogi ka. Ang pogi, mababait. Ewan ko sa'yo, Savannah. O sige na. Last na to ah. Sana lang, huwag kang mamatay. Yay! Tila batang bulalas nito. Umakyat sila sa zipline tower. Pinauna niya si Savannah at ito ang unang sinuotan ng helmet at harness. Kabadong-kabado ito dahil sobrang taas ng kinaroroonan nila, ngunit bakas pa rin ang pagiging excited nito. Excited ka? Mapang-asar na tanong ni Caleb kay Savannah habang nakasabit na ito sa harness. Hindi ito samagot dahil nakapikit ito at tila nagdadasal. Natawa siya at nakaisip ng kalokohan. Manong, ready na ba siyang lumipad? Tanong niya sa lalaking nagkabit ng harness kay Savannah. Opo sir, kaya lang ayaw muna ni ma'am kasi kinakabahan pa raw siya. Sus, walang kaba-kaba, ginusto niya yan. Sige na Savannah, matapang ka diba? Bilis na. Shut up Sir Caleb. Did you say something Savannah? I said shut up. Ay OMG! Napatili ito dahil tinulak na niya ito hanggang magdire-diretsyong umandar ang harness nito. I will kill you Sir Caleb. I hate you. Pakakainin kita ng super alat at super ahang na ulam sa susunod. Dinig na dinig niya ang malakas na tili ni Savannah kahit papalayo na ito sa tower na kinaroroonan niya. Napahalakak siya ng malakas, ngunit napatigil din dahil nakatingin pala sa kanya si Manong. Lakas niyo sir, baka awayin kayo ng girlfriend niyo. Natatawa nitong sambit. She's not my girlfriend. Ay, akala ko girlfriend mo sir. Bagay kayo eh. Ang ganda ni ma'am. Napaseryoso siya bigla at napatikim. You think so? Oo sir, pareho kayong matangkad at maganda at pogi. Pinigilan ni Caleb ang mapangiti sa sinabi ni Manong. Nang makarating si Savannah sa kabilang tower ay siya naman ang sumalang sa zipline. Sakto lang sa kanyang experience na yon. Hindi siya nahilo o kinabahan man lang kahit first time niyang masubukan na sumakay doon. Hindi niya naisip na sasakay siya sa mga ganon dahil lang sa pagpupumilit ni Savannah. Matapos ang experience na yon ay tuloy-tuloy na rin na naging magaan ang pagsasama nila ni Savannah sa rest house. Madalas pumalpak ang dalaga sa pag-aasikaso sa kanya, katulad ng pagluluto at paglalaba, ngunit pinapalampas niya lang ito palagi. Ayaw niya kasing mawalan ito ng gana at masaya siya tuwing nakikitang masaya rin ito. Kaya naman bumili siya ng mamahaling kamera para rito,
dahil batid niyang gustong-gusto nitong kumuha ng litrato, pero cellphone lamang ang palagi nitong gamit. Para sa akin talaga to, sir? Gulat na tanong sa kanya ni Savannah habang nagmamadaling buksan ang isang box na pinaglalagyan ng DSLR camera na binili niya. Naisip ko lang na kailangan mo yan. Bukas punta tayo sa 2 tourist spot dito sa Tagaytay. I want you to hone your skills in photography. I bet gamay mo na ang settings ng DSLR, no? Namilog ang mga mata nito at napatingin sa kanya. You'll do that for me? And yes, kabisado ko ng settings ng ganitong camera. Oo, kahit palpa ka palagi. Kaya galingan mo sa pagpicture. Imbis mainis ay napangiti ito ng malaki at walang pasabi na niyakap siya. Thank you, Sir Caleb. I appreciate this so much. Natuod si Caleb mula sa kinatatayuan niya. Damang-dama niya ngayon ang malambot na katawan ni Savannah na nakadikit sa kanya. Tila nanuyo agad ang kanyang lalamunan. Nablangko ang kanyang isip at namalayan na lamang niyang kumalas si Savannah mula sa pagkakayakap sa kanya at nakatingin ng mariin sa mga mata niya. I'm sorry, sir. Nakalimutan kong ayaw mo palang nilalapitan ng ganito. Hindi nakasagot si Caleb at napatingin sa mga labi ng dalaga. Naalala na naman niya ang namagitang halik sa kanilang dalawa dati. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Pilit inalis sa isipan ang nais gawin. Sa 3 linggo nilang magkasama ni Savannah sa rest house, ay hindi niya may pagkakailang maraming nagbago sa nararamdaman niya para rito. Batid niyang may kung anong bumabangon sa kanyang dibdib at lumalalim yun sa araw-araw na magkasama sila. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay kusang yumuko ang kanyang ulo upang halikan sa mga labi ang dalaga. Nagulat ito sa ginawa niya, ngunit hindi siya tinulak. Bagkus ay humalik din ito pabalik na siyang ikinatuwa niya. Kumalas si Savannah maya-maya upang lumanghap ng hangin. Doon siya natauhan at bahagyang umatras palayo. Binawi ko lang yung ninakaw mong halik sa akin dati. Okay na, quits na tayo. Hindi makapaniwalang tinitigan siya nito. What? Ganun ba yun? Anong quits? You almost devoured my lips for a minute. Samantalang ako 5 seconds lang yata yung kiss ko sa'yo nun. Tapos galit ka pa. Ganun talaga. May interest na kasi yung utang mo na yun. Diyan ka na nga. Nilayasan na niya ito at nakangising naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Why don't you admit it? Gusto mo lang talagang halikan ako, sir? Pahabol nito. Ang aga mong mag-joke, Savannah. Deny kong deny. Halata ka masyado, Sir Caleb. Napailing na lang siya. Kinabukasan nagtungo sila sa SVD farm. Tuwang-tuwa si Savannah habang kinukuhanan ng litrato ang bawat sulok ng lugar. Sunod nilang pinuntahan ng People's Park, ang pinakamataas na lugar sa Tagaytay. At syempre, walang pinalampas na magagandang kuha si Savannah roon. Sir Caleb, pwesto ka sa harap. Kukuhanan kita. Utos niya sa binata. Nakasuot ito ng pulang sweater at itim na pants. Sobrang gwapo nito kahit simple lamang ang suot. Nakasuot pa ng shades ang binata na lalong nagpagwapo rito. Napangiti tuloy siya habang kinukuhanan ito ng litrato, kahit pa nakakunot na ang noon nito. Sa kakakuha niya ng litrato ay may nabangga siyang babae mula sa likod. Tila kaedad lang niya ito. Ano ba yan? Hindi tumitingin sa dinadaanan? Reklamo ng babae. I'm sorry, I was taking pictures kasi. Sambit niya rito. Feeling maganda. Naningkit ang mga mata niya. Umalis na ito sa harap niya ngunit sinigawan niya ito dahil sa sobrang inis. Hoy, maganda talaga ako. Anong feeling maganda ka riyan? Come back here. Savannah, stop it. Patola ka talaga. Awat sa kanya ni Caleb. Nang tingnan niya ang binata ay tumatawa pa ito habang umiiling. What? May nakakatawa ba? Nothing. Talagang makikipag-away ka para lang patunayan na maganda ka. Kasi maganda naman talaga ako. Bakit? Napapangitan ka ba sa akin? Hindi. Maganda ka naman talaga. Don't mind her. Nabigla lang siguro yung tao at hindi nakita ng ayos ang mukha mo. Hindi na napigilan ni Savannah ang mapangiti, lalo na nang makitang nakangiti na rin sa kanya si Caleb. Inangat niya ang kanyang kamera upang kuhanan ang ngiti nito. Hey, stop it, Savannah. Angil nito. What? Gusto ko lang makuhanan ng picture yung smile mo. Once in a blue moon ko lang makita yan eh. Lahat na lang kinukuhanan mo. Pati nga damong ligaw kinukuhanan mo. Pati talagang ngiti ko. Alam mo, hindi lang naman magaganda ang kayang i-capture ng camera. Ginawa ang camera to capture and preserve every moment. Tulad ng smile mo. Minsan ka lang mag-smile kaya kailangan kong i-capture yan. Smile ka nga ulit. Sige na. Enough of that. Baka mamaya gumawa ka ng album na puro akong subject. What? Bakit naman kita gagawin ng album? Ano ka, special?
Why don't you ask yourself, Savannah? Am I special to you? Natigilan siya sa tanong ng binata. Nag-umpisang magwala ang kanyang puso dahil sa tensyong nararamdaman. Sa totoo lang, sa ilang weeks nilang magkasama ni Caleb, unti-unti siyang nahuhulog dito. Akala nga niya masama ang ugali nito. Mabait pala. We're friends. Yes, assistant mo ako. But we're friends too, right, sir? We can't be friends. Bakit naman? Ayokong maging kaibigan mo lang, Savannah. Ha? Anong ibig mong sabihin? May magkaibigan mo naghahalikan? Wala. Now answer your own question kung bakit hindi tayo pwedeng maging magkaibigan. Nahigit niyang hininga nang humakbang itong palapit sa kanya habang hindi bumibitiw ng tingin sa kanyang mga mata. Do you like me, Sir Caleb? I should ask the same question. Pareho lang tayong confused, Sir Caleb. I'm not confused anymore. Alam ko sa sarili kong gusto kita, Savannah. Napaawang ang bibig niya sa biglaan nitong pag-amin. At bago mo sagutin ang tanong ko sa'yo kung gusto mo rin ako, may kailangan akong sabihin tungkol sa pagkatao ko. Pero gusto kong after this, don't call me Sir Caleb anymore. Caleb na lang, okay? Okay, Caleb. Ano yun? Bumuntong hininga ito bago muling nagsalita. Noong 8 taon ka pa lang, natatandaan mo ba na may nilapitan kang isang batang lalaki na binubuli ng kapwa bata? Kumunot ang noon ni Savannah at naalala ang batang lalaki noon na nilapitan niya. Sunog ang isang bahagi ng mukha nito. Tinulungan niya ito noon at inalok ng kinakain niyang stick-o kahit pa mailap ito sa kanya. Yes, I can still remember him. Bakit? Ako ang batang yun, Savannah. What? Ikaw yun? Paano nawala ang sunog mo? Nanlalaki ang mga mata niya sa sobrang gulat. Yes, and it's because of Lolo Javier. Inampon niya ako at pinaayos ang mukha ko. You know, Savannah, hindi madaling buksan ang topic na to para sa akin. Madilim ang nakaraan ko dahil sa mga nangyari sa akin at sa mga magulang ko. Pakiramdam ko noon, mag-isa ako. Sinisi ko rin ang sarili ko sa sunog na nangyari. Nilalayuan ako palagi dahil sa itsura ko. Binubuli, sinasaktan, hindi pinipili. Pero dumating si Lolo Javier at nagawa kong ibaon ang nakaraan ko na yun ng matagal na panahon. Pero nakulong naman ako sa sarili ko dahil takot na akong magtiwala sa iba, na masaktan at layuan kahit pa ganito ang itsura ko. At kahit pa isa na akong CEO. And then I met you again, Savannah. Nangilid ang mga luha niya dahil sa revelasyon ng binata. Labis na nagagalak ang kanyang puso na ang pobreng bata na nakilala niya noon ay kaharap niya ngayon at malayo na ang narating. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Caleb. Gusto mong malaman kung bakit ikaw ang pinili ni Lolo Javier na makasama ko sa rest house? Kasi nakita niya kung paano mo ako napasaya nung unang beses na magkita tayo nung mga bata pa tayo. Ikaw ang unang bata na hindi natakot sa itsura ko. Kahit gaano kaliit ang bagay na ginawa mo, naging malaking epekto mo sa akin noon. Kaya pinahanap ka ni Lolo Javier. Hindi ko pa alam noon na ikaw yung batang yun. Pero nang makita ko sa kwarto ko yung canvas kung saan kita iginuhit noon, nagbago ang tingin ko sa'yo. Canvas? Takang tanong niya rito. Iginuhit kita para hindi kita makalimutan. Ikaw ang kauna-unahang naiguhit ko noon, Savannah. Kaya nang makilala ko kung sino ka talaga, I became more patient with you. Naging mas mabait ako sa'yo at akala ko'y dahil lang yun sa kilala ko na kung sino ka. Pero habang lumilipas sa mga araw, lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi mo lang alam, Savannah, pero inalis mo ang takot sa pag-aalinlangan ko. Parang kaya kong gawin lahat basta nandyan ka. You've become my strength. Pakiramdam ko, lumaya na ako sa pait ng nakaraan ko dahil nakilala kita. Tuluyang napaluha si Savannah. Kusang umangat ang kanyang kamay upang hawakan ang pisngi nito kung saan naroon ang dating sunog na parte. I'm so happy to see you again. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin na nagkakilala na tayo dati? Ayokong magbago ang pakikitungo mo sa akin kapag nalaman mo kung sino talaga ako. Takot din ako na mabuksan ang nakaraan ko. Kaya lang, hindi ko naman alam na lalalim ang nararamdaman ko sa'yo. Ginusto kong malaman mo kung sino talaga ako. Kasi ganun naman talaga kapag gusto mong magmahal at mahalin, di ba? Maging totoo at walang sekretong tinatago. Napangiti si Savannah sa kabila ng kanyang pagluha. Tumingkayad siya upang yakapin ng binata. Marahan niyang hinaplos ang likod nito at dahan-dahan din itong yumakap pabalik. Thank you, Caleb. Salamat kasi naging totoo ka at pinili mong sabihin sa akin ng totoo kahit takot kang balikan pa nakaraan mo. Gusto kong malaman mo na nandito lang ako. This is not about being your assistant anymore. I want to be with you. Hindi mo kailangang kalimutan ng tuluyan ng nakaraan mo.
Your past made you stronger. Ang gusto ko mangyari, na kahit maalala mo yung nakaraan mo, ay hindi ka na matatakot. Kasi alam mo sa sarili mong tapos na yon. At kinailangan mangyari yun para makarating ka sa kinaroroonan mo ngayon. Niyakap pa siya nito ng mas mahigpit. Please don't leave me, Savannah. Nasanay na ako nandyan ka palagi. I won't. I will always be here for you. Kahit matapos na ang deal namin ng Lolo Javier mo. Kumalas ito mula sa pagkakayakap sa kanya. Really? Nakangiting tumango siya bilang sagot. Yes, kahit kapag bumalik ka na sa company mo, you can always call me when you need me. Kahit palpak ako palagi sa pagluluto, pwede mo ako maging support system, Caleb. Hindi ito sumagot at napatitig lamang sa mga labi niya. Alam na niya ang nais nitong gawin kaya ngumiti siya at tumingkayad upang unahan ito sa paghalik. Napangisi ito sa gitna ng kanilang halikan. Hindi ininda ang mga taong naroon sa People's Park. Pag-uwi nila sa rest house ay ipinakita sa kanya ni Caleb ang canvas kung saan nakaguhit ang mukha niya noong bata pa siya. Tuwang-tuwa siya at kinuhanan yun ng litrato. Nagulat pa siya nang ipakita sa kanya ni Caleb ang loob ng isang kwarto dahil naroon ang isang malaking canvas at nakaguhit ang kanyang mukha ngayong malaki na siya. Nakangiti siya roon habang nakasuot ng bulaklakin na mini dress. May yellow bell din sa kanyang tenga. Kailan to? Nung unang araw na nalaman ko kung sino ka. Nag-umpisa na akong iguhit ka rito. Kaya pala, minsan nawawala ka. Dito ka pala sa kwartong to pumupunta. Gusto kong magkaroon ng bagong obra na ikaw ang subject, Savannah. Sobrang ganda mo kasi. Kinagat niyang ibabang labi upang pigilan ang mapangiti. Huwag mo ako masyadong pakiligin, Caleb. Maganda lang pwede na. Huwag naman yung sobrang ganda. Bakit ka kinikilig? Gusto mo rin ba ako? Hindi pa ba malinaw yun sa'yo pagkatapos ko mag-initiate ng kiss kanina? Humisi ito at kinabig siya sa kanyang bewang. Nagwala naman tuloy ang kanyang puso. I want to hear those words straight from your mouth, Savannah. Come on, say it. Napairap siya kunwari. Oo na, I like you too, Caleb Madrigal. Napangiti ang binata sa sinabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Sapat na muna sa akin na malaman na gusto mo rin ako, Savannah. Napapikit na lang siya at dinama ang mainit na yakap ng binata. Pakiramdam niya iyon ang pinakamagandang lugar sa mundo, sa mismong bisig ni Caleb. Nang matapos ang isang buwan na deal ay sakalang umuwi ang Lolo Javier ni Caleb. Sinundo nila sa airport ang matanda dahil nagpaiwan pala sa New York ang apo nitong si Shara. Si Caleb ang nagmamaneho ng kotse at katabi siya nito sa shotgun seat habang nasa backseat naman si Lolo Javier. Lolo, how was your vacation? Tanong ni Caleb habang nasa daan ang tingin nito. It's good. Pero mas excited akong malaman kung anong nangyari sa inyong dalawa ni Savannah, Caleb. Sa katapansin ko, Apo, ibang aura mo ngayon. Hindi ka na mukhang pinagsakaloban ng langit at lupa. Lagi ka na rin nakangiti. May good news ba, Apo? Lolo Javier, magugulat kayo kapag narinig niyo ang balita. Nakangiting sambit ni Savannah. Really? Tama kayang nasa isip ko na may namamagitan na sa inyong dalawa ng apo ko, Savannah? Sabihin na lang po natin na ayoko nang bigyan niyo ako ng sahod sa isang buwan ng pagiging assistant ko kay Caleb. Hindi ko na rin po tatanggapin yung premyo ko na isang property sa Tagaytay. Mukhang alam ko na kung bakit. Seems like I succeeded with my plan. Ano, kayo na ba? We're getting there, Lolo. Hindi kami nagmamadali. We have all the time in the world. Tugon naman ni Caleb. Napapalatak ang matanda. That's right. I can see you've changed a lot, Caleb. Mukhang tagumpay ako sa plano ko. Look at the smile on your face. Ngayon lang kita nakitang nakangiti ng ganyan. I'm so happy. Pwede na ako mamatay. Si Lolo Javier ang morbid. Don't say that. Aattend ka pa sa kasal namin ni Caleb. Nakangiting ani Savannah. I was just kidding. Besides, gusto ko pang makita ang magiging apo ko rito kay Caleb. Ay, I'm so happy. Sa wakas, mapapanatag na ako. Natakot ako na baka tumandang binata itong apo ko na ito. Buti na lang dumating ka, Savannah. Buti na lang pinahanap niyo po ako, Lolo Javier. Kayo ha? Plano niyo pala maging Cupid sa aming dalawa ni Caleb? Mapang-asar na sambit ni Savannah. Well, before you gone viral on social media, nahanap na kita. At nalaman ko sa mga tauhan ko na nasa hotel ka pala namin sa Maynila. Kaya tuwang-tuwa ako nang ichismis sa akin ni Gary na ninakawan mo ng halik itong cold kong apo. Takot kasi yan sa mga babae. Sa'yo lang hindi. Lolo, wag mo naman ako ipahiya sa mahal ko. Protesta ni Caleb habang abala sa pagmamaneho. Oh, mahal ah. That's new. Ang sarap pakinggan na po.
Tumawa pa ang matanda at hindi na tumigil sa kakasabi na sobrang saya nito sa namumuong relasyon sa pagitan nilang dalawa ni Caleb. Muli siya nitong inalok ng pera at ng pangako nitong property ngunit tumanggi siya ulit. Para kasi kay Savannah ay sobrang mahalaga ng isang buwan na pagsasama nila ni Caleb para matumbasan ng pera o property. Kay Caleb pa lang ay panalo na siya. Kay Caleb niya lang nakamit ang totoong kalayaan na ngayon niya lang naramdaman. Kalayaan na magmahal ng totoo at kalayaan na piliin ang magpapasaya sa kanya. At sa loob ng isang buwan din na yon, nagkaroon siya ng pag-asa na someday, magkakaroon siya ng sariling pamilya kasama ang lalaking mahal niya. Sa mga sumunod na araw, bumalik na rin sa kumpanya sa Manila si Caleb. Nanatili si Savannah sa rest house kasama si Lolo Javier dahil na rin sa kanyang pagpupumilit na samahan to. At habang naroon siya ay nagpatuloy siya sa paghasa ng kanyang skill sa photography. At dahil sa rest house siya nanatili ay umuwi roon si Caleb tuwing gabi kahit pa halos 2 oras ang biyahe nito. Tila ayaw na kasing mahiwalay sa kanya ng binata at syempre hindi maitanggi ni Savannah na kinikilig siya roon. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Kasabay ng pag-i-improve ng skills ni Savannah sa pagkuha ng litrato ay na-master na rin niya ang pagluto ng paboritong ulam ni Caleb na kare-kare. Wala talagang hindi natututuhan kapag ginusto mong matuto. Naging opisyal na rin ang relasyon nila ni Caleb na labis na ikinatuwa ng lolo nito. Babe, look, ang ganda ng kuha ko nang nagpunta tayo sa Palawan last week. Excited na sa meet ni Savannah at ipinakita sa nobyo ang kamera niya. Nasa rest house sila ngayon at nakatambay sa terrace. Si Lolo Javier ay maagang nagpahinga. Wow, oo nga babe. This is great. Alam mo, pwede ako maging sponsor sa magiging exhibit mo. Exhibit? Kaya ko na ba yon? Baguhan pa lang ako, babe. Kailangan ko pang mag-aral ng mag-aral. Papasok din ako sa mga photographer workshop para mahasa ako lalo. I'm planning to start a photo studio someday. Babe, believe me, I'm also a fan of artworks. Alam ko kung anong maganda sa hindi. At yung mga kuha mo, they're full of emotions. May puso lahat. They all delivered, babe. Really? Yes, at makakatulong ang exhibit mo to share your artwork, to showcase your style and to connect with people who loves your art. At ako ang number 1 supporter mo. Kita mo kahit beginner ka pa lang, halata na may talento ka sa photography. Napangiti siya ng malaki at niyakap ng mahigpit si Caleb. I'm so lucky to have you, babe. Ang sarap talaga sa feeling kapag malaya ako nagagawa ang gusto ko. You're right, babe. You're more beautiful when you're free. Tayong dalawa, pareho tayong nakalaya. Ako mula sa sarili ko. Ikaw naman mula sa Tita Luisa mo. Nakaramdam si Savannah ng kaunting kirot sa puso nang maalala ang kanyang Tita Luisa. Kamusta na kaya si Tita Luisa? Mag-isa na lang siya at minsan hindi ko maiwasang isipin ang kalagayan niya. Kahit naman kasi strikta yon, binuhay pa rin niya ako ng maayos. Gusto mo ba siyang bisitahin? Can I? Of course. Kahit naman hindi kayo magkasundo, alam ko na namimiss mo siya. Besides, siya pa rin ang nagpalaki sa'yo ng makulong ang parents mo. Nga pala, dinalaw mo na ba ang parents mo sa kulungan? Dinadalaw ko naman sila once a month, kaya lang parang wala naman silang pakialam sa akin. Kapag bumibisita ako, nagmamadali rin silang bumalik sa loob. Kahit naman nung hindi pa sila nakukulong, wala naman talaga silang pakialam sa akin. Basta mapakain lang nila ako, okay na. Focus na lang sila sa pagbebenta at paggamit ng drugs. Okay lang, tanggap ko naman na gano'n na talaga sila. Pero si Tita Luisa, kahit gano'n yun, malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya. Kahit magalit siya sa akin, maiintindihan ko. Pero hindi ako hihingi ng tawad dahil gusto kong lumaya mula sa kanya. Dadalawin ko lang siya dahil malaking utang na loob ko sa kanya. And I hope, tanggapin na rin niya na hindi niya ako pwedeng diktahan pa. What if sabihin niya na bumalik ka na sa kanya at hindi ka na niya papakialaman pa sa mga gusto mo? Babalik ako syempre dahil gusto ko rin naman samahan siya sa buhay. Pero kung ayaw na talaga niya sa akin, tanggap ko. Ngumiti sa kanya si Caleb at pinatakan siya ng halik sa noo. It's alright babe, I understand. And I know, maiintindihan niya rin kung bakit ginusto mong maging malaya. I hope so. Pinuntahan nga niya ang kanyang Tita Luisa sa Makati at isinama niya si Caleb upang ipakilala rito. Ang akala niya'y galit ang kanyang tiyahin, ngunit nang makita siya nito ay niyakap lang siya nito ng mahigpit at humingi ng tawad sa kanya. Pinatawad niya ito at sinabi rito ang lahat ng nangyari sa kanya nang lumayo siya. Tuwang-tuwa si Tita Luisa nang makilala si Caleb dahil sa wakas daw ay nahanap na niya ang totoong pagmamahal. Wala na ring balita sa kanyang ex-boyfriend na si Christian. Nanahimik na ito at hindi na nanggulo pa.
Matapos ang 2 buwan ay isinagawa na nga nila ang exhibit kung saan naroon ang mga kuha ni Savannah sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Naging instant travel photographer kasi siya dahil na rin sa pag-sponsor ng kanyang supportive na nobyo. Successful ang exhibit at makalipas lamang ang 1 taon ay nakagawa na siya ng kanyang portfolio kung saan naroon ang best works niya. Naging daan yun upang magkaroon na siya ng mga kliyente. Nagkaroon na rin siya ng Photoshop kung saan tumatanggap siya ng kliyente sa kahit na anong area. Mapakasal man, related sa fashion, o kaya naman commercial. Talaga nga naman na tuloy-tuloy na ang kanyang pag-angat sa minamahal niyang trabaho. Lumipas pa ang 3 taon ay inalok na siya ni Caleb ng kasal. Sa Tagaytay sila ay kinasal. Hindi nawala ang kanyang tita Luisa na siyang naghatid sa kanya sa altar. Naroon din si Lolo Javier, ang apo nitong si Shara at Yuri. Habang nagpapalitan ng vow ay panay ang iyak ni Savannah. Natigil lang siya nang i-anunsyo na ng pari na opisyal na silang mag-asawa. Inangat ni Caleb ang kanyang suot na belo at madrama itong napahawak sa dibdib. Oh God, sobrang ganda ng misis ko. Eksaheradong sambit nito at napasuntok pa sa hangin. Mapang-asal na naghiyawan ng mga bisita nila sa kasal. Kaya naman, kahit umiiyak na, ay natawa na lamang si Savannah sa asawa. Just kiss her, Caleb. Mapang-asar na sambit ni Yuri. Hindi na nga pinatagal ni Caleb at hinalikan na siya nito. Halos ayaw na siya nitong bitiwan kung hindi pa niya itinulak. Hinampas niya tuloy ito ng hawak niya bouquet dahil sa kalokohan nito. Sa isang malaking hotel sa Tagaytay ginanap ang reception at isa yon sa pagmamayari ng kumpanya ni Caleb. Hinagis ni Savannah ang kanyang bouquet. Si Shara ang nakasalo. Inasar ito ni Caleb ngunit umirap lamang ang babae. Sobrang saya ang naramdaman ni Savannah sa araw ng kasal niya. At batid niyang ganoon din si Caleb. At sa wakas ay dumating na rin ang oras ng kanilang honeymoon. Babe, ba't ang tagal mo sa banyo? Takang tanong ni Caleb sa kanya nang katukin siya nito sa banyo. Nasa po ni Savannah ang kanyang ulo dahil nakita niyang dinatnan siya bigla. Puisit, anong gagawin ko? Honeymoon pa naman namin ngayon. Savannah, babe, are you okay? Tawag sa kanya ni Caleb sa labas ng banyo. Muli itong kumatok. Ilang minuto ang lumipas bago siya nakalabas ng CR. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Caleb nang makita ang dismayado niyang muka. Masuyo nitong hinawakan ang magkabila niyang pisngi. What's wrong, babe? May masakit ba sa'yo? Napanguso siya dito at naiiyak na umiling bilang sagot. Walang masakit sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Kasi nagkaroon na ako bigla, babe. Napakurap-kurap ito na tila nagulat sa sinabi niya. Ngunit maya-maya lang ay natawa ito at hinalikan pa siya sa noo. Nalulungkot ka kasi honeymoon natin tapos may period ka? Oo, special tong moment na to eh. Ang tagal mo kayang hinintay to kasi nga conservative ako. Oo, hinalikan kita noon kahit hindi kita kilala. Pero hanggang dun lang ako. Naka-reserve to para sa lalaking pakakasalan ko at mamahalin habang buhay. At ikaw yun, babe. Kaya lang panira tong regla ko. Kung alam ko lang, sana binago kong schedule ng kasal natin. Tumawa ng malakas si Caleb at hinaplos ang kanyang buhok. It's okay, babe. Marami pa namang next time. Hindi naman dahil hindi pwede ngayon ay hindi na pwede kahit kailan. Remember, 3 days ka lang nagkakaroon tapos wala na. After nun, bakbaka na. Hahapitin natin para makabuo agad tayo ng mga little nuggets natin. Natatawang hinampas niya ito sa balikat. Gumaan tuloy ang bigat na nararamdaman niya lalo na nang tumatawang niyakap siya nito. Sure ka, maghihintay ka? Yes, babe. Hindi ako disappointed. Naghintay nga ako ng ilang taon. Ano ba naman yung ilang days lang, di ba? Nangyayari talaga minsan yung mga bad timing. But it's okay. At saka, mas importante sa akin na magkasama tayo ngayong honeymoon natin. Mahal na mahal kita, Savannah. Hindi magbabago yun kahit na hindi ako makascore. Minahal kita hindi dahil dun. Oo, tigang ako pero wala rin ako magagawa. May kontrabida pa eh. Nagawa mo pang magbiro? I just want to make you smile, babe. Basta tatandaan mo, we have all the time in the world. Malaya tayo. Malaya ka. You don't need to worry about me being disappointed. Dahil never ako na-disappoint sa'yo. Wala kang kailangang patunayan pagdating sa akin kasi tanggap ko lahat-lahat sa'yo. Alright, babe? Naiiyak na niyakap niya ito ng mas mahigpit. I'm so lucky to have you, Caleb. I promise, babawi ako kapag tapos na ang menstruation ko. How about we try it now? Mahilig naman ako sa dinuguan eh. Malokong sabi nito. Napangiwi siya at hinampas ng malakas ang balikat ng asawa. Tumawa ito ngunit napangiwi sa lakas ng hampas niya. Nagjo-joke lang naman po ako, babe.
Teka, masakit yun ah. Nakakailang hampas ka na sa akin. Naiinis man ay napangiti na rin siya sa kalokohan ng asawa. Pasalamat ka, mahal na mahal kita. Wala ka nang magagawa. Mahal mo na ako. Asawa mo na ako, Mrs. Madrigal. Napangiti siya ng malaki at hinalikan si Caleb sa labi. Masuyo, mabagal, puno ng pagmamahal. Nang maghiwalay ay pinagdikit nila ang kanilang mga noo habang parehong nakangiti at nakapikit. I love you so much, Caleb. I can't wait to spend more years with you. Mahal na mahal din kita, Savannah. Kahit kailan, hindi mo mararamdaman na mag-isa ka. Kasi nandito ako at hindi kita iiwan. Susuportahan kita sa lahat ng gusto mong gawin. Forever? Forever. Muli siya nitong pinatakan ng halik sa labi. Nang matapos ang period ni Savannah ay naisagawa na rin nila ang pinakahihintay nilang pulot gata. Buong puso niyang ipinagkaloob kay Caleb ang sarili. Lumipas ang 1 taon matapos nilang ikasal ay nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. Nasundan yon ng isa pa at ng isa pa sa mga sumunod na taon. 3 ang naging anak nila, 2 lalaki at 1 babaeng bunso. Hindi madali ang magpalaki ng 3 anak, ngunit hindi niya kailanman naramdaman na mag-isa siya. Dahil katuwang niya palagi ang asawang si Caleb. Madalas din nilang dalawin si Lolo Javier maging si Tita Luisa na halos ayaw nang mawalay sa mga apo ng mga ito. Bilang mga magulang, pinili ni na Caleb at Savannah na igalang ang kalayaan ng kanilang mga anak. Kalayaang magkamali, matuto, at tuklasin ang sariling landas ng mga ito. Hindi man sila mahigpit, nanatili silang gabay na laging naroroon, handang umalalay kapag kailangan. Naniniwala silang mag-asawa na ang labis na paghihigpit ay nagdudulot lamang ng pagpupumiglas, kaya't hinayaan nilang lumipad ang kanilang mga anak, habang sila'y nananatiling nakatanaw, nagmamahal, sumusuporta, at laging handang umunawa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.